Desididong hamunin ng Labor Department at ilang labor group ang pagpapahinto ng isang korte sa Pasig sa utos sa aumento sa sahod sa Metro Manila. Tiwala silang mali ang ginawa ng korte at nasa panig nila ang batas. Nakatutok si Dano Tingkongko. Minimum wage earner ang cook at tindera na si Annie. Madaragdagan sana ng 85 pesos ang susunod niyang sweldo kung hindi pinahinto ng Pasig Regional Trial Court Branch 152 ang aumento. Sayang po talaga kasi dito mataas yung sahod ng mga tao ngayon eh. Lalo pat naghihirap yung mga tao ngayon. Makakatulong kasi sa pamilya ko, lalo pat sa anak ko at makapagnegosyo din ako. May anak akong binubuhay na 2. Kung ikukumpara sa mga kapitbahay nating bansa, ang kasalukuyang minimum wage sa Metro Manila hindi nalalayo sa minimum wage sa Bangkok, Thailand. Mas angat tayo sa Cambodia at sa Hanoi, Vietnam. Pero mas malaki pa rin ang minimum wage sa Jakarta, Indonesia, pati sa Brunei at Malaysia. Bukas, nakatakdang dinggin sa Pasig RTC ang apela ng Labor Department sa temporary restraining order o pansamantalang pagpapatigil sa 85 pesos na wage hike sa Metro Manila. Nakatutok po tayo. Pati ang Office of the Solicitor General, may hearing nga bukas. At yung mga ilang undersecretaries nandoon, pati yung buong legal service ng DOLE. Nasa batas nga po yun eh. So lahat po ito mabe-ventilate bukas. Kasi lahat po ng ating pinag-uusapan ay outside the courtroom. May batas po tayong sinusunod, may proseso. Yes. So mananaig po dito ang saligang batas. Ang final arbiter nito ay ang husgado. Dahil nakabinbin pa sa korte, tumanggi muna si Labor Secretary Francis Tolentino na pag-usapan ang merito ng 2 petisyong kumukwestiyon sa Wage Order 27 ng kagawaran para sa 85 peso wage hike o dagdag ng 1,700 pesos kada buwan sa minimum wage sa Metro Manila. Bukas din nakatakdang maghain ng mga labor group ng mosyon para bawiin ng korte ang TRO. Kinu-question din kasi ng ilang labor group kung bakit idinaan sa korte ang petisyon ng Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporated. Sa Article 126 ng Labor Code, hindi maaaring makialam ang mababang korte tulad ng Regional Trial Court o RTC para pigilan ang mga desisyon ng labor boards tulad ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Ang nakasulat sa RA 6727 at sa Labor Code, yung exclusive jurisdiction sa pagtatakda ng sahod nasa mga regional wage boards. So kung merong apela, yung halimbawa mga negosyante, dapat ang pupuntahan nila National Wages and Productivity Commission, hindi sa RTC. So pinangingibabawan, pinangihimasukan ng Pasig RTC Branch 152 kung ano yung nakasulat sa batas. This really merits a congressional inquiry. Mayroon kaming pagkilos bukas at sa harap ng DOLE at saka dito sa Pasig RTC. Ang aming purpose muna ay palaala dito kay Judge Marie Joyce Manungsong na bawal sa labor code yung paghaharang sa anumang wage increases na inilalabas ng Regional Wage Board. Bawal yun. Abay, magiging president ito. Palagi na lamang na haharangin ang anumang wage order na napakahirap na ipaglaban ng mga manggagawa. Naniniwala po ako mananaig ang Article 13, Section 3 ng Philippine Constitution. Naniniwala po ako na ikilalanin ng husgado ang primacy ng batas. Dano Tingkongko, Nakatutok, 24 Oras.